Ang Moscow ay naging impyerno sa ilalim ng brutal na pananakop ng mga drone ng Ukraine. At ang tumama sa Rusya ngayong Martes, ika-11 ng Mayo, 2026 ay hindi lang basta isa pang operasyong militar na malayo sa front. Ito ay mensaheng pampolitika na pumapasok sa himpapawid ng kabisera na palaging pinapakita ni Putin bilang hindi kayang galawin. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Rusya sa mga lungsod ng Ukraine, tumugon ang Kyiv gamit mga drone na pangmalayuan dahilan ng pagtigil ng operasyon ng mga paliparan, pagpapaputok ng depensa sa impapawid at pag-record ng mga residente ng pagsabog sa madaling araw. At inamin ng Kremlin na naranasan nila ang isa sa pinakamatitinding panggigipit mula sa himpapawid mula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa Rusya, mahigit 1,000 drone ang napabagsak sa loob ng 24 na oras sa kanilang teritoryo, ilang dosena rito ang patungong Moscow. Dito nagsimula ang pagkabigla. Ang digmaan ni Putin sa Ukraine ay kita na ng mga elite ng Rusya. Kinakatakutan ito sa kabisera at inilalantad ang kahinaan ng proteksyon ng rehimen. Ipinapakita nito na ang mga drone ng Ukraine ay simpleng, murang at masakit na sandata para ipadama ang halaga ng digmaan sa pusong politikal ng Moscow. Ikukuwento ko sa iyo lahat ng yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon at de qualidade na pamamahayag na may mataas na kredibilidade. Milson Alves. Nangyari ang pag-atake matapos ang sunod-sunod na matinding pambobomba ng mga Ruso sa mga lungsod ng Ukraine. Tinamaan ng mga misil at drone ang Kyiv, nasira ang mga gusaling tirahan at nangako si Volodymyr Zelensky ng tugon. Ang tugon ay dumating mula sa himpapawid gamit ang mga drone na pangmalayuan laban sa mga target ng Russia. Hindi ito maliit na simbolikong aksyon. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Russia, mahigit 1,000 Ukrainian na drone ang napabagsak sa buong ban sa loob lamang ng 24 na oras. Sa direksyon pa lang ng Moscow, sinabi ni Alkalde Sergei Sobyanin na 81 drone ang napabagsak mula hating gabi ng ika-17 ng Mayo. Ang tindi ng pangyayaring ito ay kitang-kita. Hindi na itinuring na di magagalaw ang Moscow. Itinigil pansamantala ang operasyon ng paliparan sa kabisera ng Russia kahit napapaligiran nito ng depensa sa himpapawid. Nagulat ang mga residente ng pagsabog, nasirang gusali at nagmadali ang mga autoridad na pigilan ang pampulitikang epekto ng pag-atake. Iniulat ng Sheremetyevo, pinakamalaking paliparan sa kabisera ng Russia na may bumagsak na bahagi ng drone sa kanilang teritoryo ngunit walang malaking pinsala. Para sa mga nakatira sa Moscow, nagbago ang lahat dahil dito. Dahil ang takot ay hindi na lang napapanood sa telebisyon ng estado kundi lumalabas na rin sa mismong biyahe ng eroplano. Sa barangay, sa bintana at sa ingay ng madaling araw. Ginamit ng Ukraine ang drone bilang mahalagang sandata sa makabagong digmaan. Hindi na kailangang ilagay sa panganib ang mga piloto. Hindi na kailangang tumawid ng hangganan gamit ang malalaking hanay ng militar. At hindi na rin kailangang umasa lang sa mamahaling mga misil. Pinapayagan ng mga drone na tamaan ng mga refineria, imbakan, pabrika ng militar, sentro ng utos at infrastrukturang nagpapatakbo ng digmaang Ruso. Pinalalawak ng Kyiv ang ganitong mga pag-atake nitong mga linggo para mabawasan ang kakayahan ng Moscow na pundohan at suportahan ang digmaan. Naitala ng Reuters na pinalalakas ng Ukraine ang mga operasyong malalim ang abot laban sa mga refineria, imbakan at mga oil pipeline ng Russia. Si Putin ang target na pampulitika, ang estrukturang nagpapatakbo ng digmaan ang target militar. Ayon sa Ukraine, tinamaan nila ang mga pasilidad ng langis at isang pabrika na sangkot sa paggawa ng mga armas na may mataas na katumpakan sa paligid ng Moscow. Sinabi rin nilang inatake nila ang command center na may kaugnayan sa mga paglipad ng drone sa lugar na okupado ng mga Ruso sa silangang Ukraine. Ayon kay Zelensky, makatarungan ang kanilang tugon dahil tuloy pa rin ang digmaan at pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. At binigyang diin niya na nagawa ng Ukraine na tamaan ang mga target na mahigit 500 kilometro mula sa hangganan kahit na may matinding depensang panghimpapawid ng Russia sa paligid ng Moscow. Naramdaman ito sa Moscow dahil palaging ipinagmamalaki ang kabisera bilang simbolo ng kontrol. Nagbuo si Putin ng naratibo ng lakas, kaayusan at pagiging hindi natitinag. Pero ang mga drone ng Ukraine na nakakalusot sa pinakaprotektadong bahagi ng Russia ay sumisira rito. Ang imaheng ito ay hindi ibig sabihin na nasakop ng Kiev ang Moscow o tapos na ang digmaan, kundi ito ay may political na panganib para sa Kremlin.
Napansin ng mga taga-Russia na may kapalit ang digmaan sa kanilang bansa, ramdam ito sa mga namatay, nasugatan at nasirang ari-arian. Ayon sa mga lokal na autoridad ng Russia, hindi bababa sa 4 na tao ang namatay sa mga pag-atake ng Ukraine, kabilang na ang 3 sa reyon ng Moscow. Iniulat ni Sobyanin na may nasugatan malapit sa pasukan ng pasilidad ng pagpipino ng langis sa Moscow at may pinsala sa mga bahay. Ayon sa gobernador ng rehiyon, si Andrei Vorobyov, isang babae ang namatay sa Khimki sa hilaga ng Kabisera at may iba pang mga namatay sa Pogorelki sa distrito ng Maitishiki. Ayon sa mga autoridad ng Russia, nasira rin ang mga gusaling tirahan at mga estruktura ng infrastruktura. Ngayon, hindi na naibaon ang pag-atake sa isang maikling pahayag ng gobyerno. Ipinakita ng larawan, salaysay ng residente at reaksyon ng autoridad na naapektuhan ng operasyon ang araw-araw na buhay sa Kabisera. Ayon sa Associated Press, lalong nahihirapan ng Kremlin na ipakita ang digmaan na malayo sa araw-araw na buhay ng mga sibilyang Ruso. Iniulat din ng pambobomba sa impapawid sa Moscow noong weekend ay pumatay ng 3 na sugatan. Ang 12 nasira ang mga gusali at bahay at tinamaan ang mga lugar na may kaugnayan sa langis. Dito pumapasok ang mas sensitibong bahagi. Para kay Putin, ginagamit ng Ukraine ang mga drone hindi lang dahil sa galit, kundi para pahinain ang ekonomiya ng digmaang Ruso. Sinabi ni Zelensky na nitong mga nakaraang buwan, bumaba ng 10 ang kapasidad ng Russia sa pagproseso ng langis at may mga balon ng langis na isinara. Ngayong Martes, iniulat din ng Reuters na may mga drone na tumama sa isang industrial na pasilidad sa rehiyon ng Yaroslavl, isang lugar na may infrastruktura para sa pagproseso ng langis. Habang patuloy ang mga pag-atake sa Kursk, Rostov at iba pang rehiyon ng Russia, tinugunan ito ng Russia gamit ang dati nitong naratibo. Inakusahan ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia ang Kiev sa pagtutok sa mga sibilyan, ngunit parehong itinatanggi ng magkabilang panig ang sinasadyang pag-atake sa mga sibilyan. Pero ang problema ng Kremlin ay mismong talaan ng Russia ang nagpapatunay sa laki ng pag-atake. Kapag sinabi ng Moscow na nakabagsak sila ng mahigit 1,000 drone sa 24 na oras, sinusubukan nilang palabasing epektibo ang kanilang depensa. Aminado silang nakaranas sila ng matinding pressure mula sa ere na sabay-sabay sa iba't ibang rehiyon. Ipinakita rin ng pag-atake ang pagbabago ng teknolohiya. Ipinakita ng Associated Press na ang kakayahan ng Ukraine na lampasan ng depensa sa impapawid ng Moscow ay patunay ng pagdami ng kanilang mga drone at paghusay ng taktika ng mga Ukrainian. Pinakamahirap targetin ng kabisera ng Russia dahil dito nakatutok ang depensa sa himpapawid. Hindi napigilan ng hadlang na ito ang mga drone sa reyon. Nadulot ito ng pinsala, pagkaantala at takot. Tumitindi ngayon ang presyon. Posibleng palakasin ng Russia ang pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine tulad ng ginawa nila matapos ang opensiba sa Moscow na tumama sa Odessa at Dnipro gamit ang mga misail at drone. Tila magpapatuloy ang Ukraine sa pag-target sa mga estrukturang sumusuporta sa digmaang Ruso gaya ng enerhiya, industriya ng militar at mga command center. Maaring subukan ng Kremlin isensor ang mga video, bawasan ang mobile internet at kontrolin ang naratibo. Bawat drone sa langit ng Moscow ay nagpapakita ng kahinaan sa kanilang seguridad. Hindi bumagsak ang Moscow pero malinaw na ang mensahe. Pumasok na sa saklaw ng digmaan ng kabisera ng Russia na si Putin ang nagsimula at sinubukang pamahalaan na parang problema lang ng iba. Ipinakita ng mga drone ng Ukraine na hindi naligtas ang elite ng Russia sa distansya, maaari nang mapatigil ang mga paliparan, maalerto ang mga refinery at maramdaman ng kalapit na lugar ang panganib. Nahanap ng Ukraine ang murang, politikal at masakit na paraan ng pagtugon, atakihin ang makina ng digmaan at pilitin ang Moscow na maramdaman ang tunggalian sa sarili nitong bakuran. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Makikita ang news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad. Milson Alves, hanggang sa muli.